Si Emong ay isang binatilyo na nakatira sa isang maliit na baryo kasama ang kanyang pamilya. Siya ay 14 na taong gulang, matangkad para sa kanyang edad, ngunit payat at halatang dumaan sa hirap ng buhay. Bagamat ang kanilang tahanan ay gawa lamang sa kahoy at yerong bubong, puno ito ng pagmamahalan. Kasama ni Emong sa bahay ang kanyang ama, isang magsasaka, ang kanyang ina na naglalaba bilang hanap buhay, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Anita, na nasa elementarya pa lamang. Kahit kapos sa pera, si Emong ay masipag at mapagbigay. Kilala siya ng kanyang mga kapitbahay sa kanyang kagustuhang tumulong, sa kabila ng kanilang kahirapan. Madalas siyang makita sa palengke, nagbubuhat ng mga kalakal para sa mga tindera o nagbabantay ng mga hayop ng kanyang mga kamag-anak, kapalit ng maliit na bayad. Para sa kanya, hindi mahalaga ang pera, mas mahalaga ang maibsan ang hirap ng kanyang pamilya. Kaya naman, araw-araw ay pinagsisikapan niyang maghanap ng pagkakakitaan habang pumapasok pa rin sa eskwela. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, tila hindi pa rin umaangat ang kanilang kalagayan. Ang kanyang ama ay kakaunti ang kita sa bukid dahil sa matinding tagtuyot, at ang ina naman niya ay kulang ang kinikita sa paglalaba para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Si Emong ay madalas na nag-iisip kung paano sila makakaahon sa hirap, at sa kanyang mga tahimik na panalangin, hinahangad niyang sana'y makahanap ng paraan upang magtagumpay sila, at makatulong din sa kanilang kapwa. Isang araw, matapos ang mabigat na gawain sa palengke, nagpasya si Emong na mamasyal sa kagubatan sa likod ng kanilang baryo. Dito siya madalas pumunta tuwing gusto niyang makapag-isip ng malalim at makahanap ng katahimikan. Ang mga puno ng nara at akasya ay matataas, at ang mga dahon nito ay nagbibigay ng lilim na tila yumayakap sa kanya. Habang siya ay naglalakad, nararamdaman niya ang kalmadong simoy ng hangin na tila sumasabay sa tunog ng kalikasan, gaya ng huni ng mga ibon, at ang paggalaw ng mga dahon sa lupa. Habang naglalakad siya sa kagubatan, napansin niyang tila may kakaiba sa paligid. Hindi ito ang karaniwang tahimik na kagubatan na kilala niya. May kakaibang enerhiya sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Nang biglang, mula sa isang sulok ng kagubatan, narinig niya ang isang maliit na tawa, hindi tunog ng isang tao, kundi ng isang nilalang na tila nagtatago sa mga puno. Lumingon si Emong, hinahanap ang pinanggalingan ng tunog. Nakakatakot man, pinilit niyang sundan ang tunog. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang matandang balete sa gitna ng kakahuyan, isang balete na parang itinanim doon ng kalikasan, para itago ang mga lihim nito. Doon sa paanan ng puno, nakita niya ang isang maliit na nilalang na nakaupo, nakatitig sa kanya. Ang maliit na nilalang ay hindi mas malaki sa isang bata, ngunit ang anyo nito ay kakaiba. Isang duwende. Hindi makapaniwala si Emong sa kanyang nakikita. Ang duwende ay may mahabang balbas, nakasuot ng lumang damit na gawa sa tila mga dahon at bulaklak, at hawak-hawak nito ang isang makintab na tungkod. Ang ngiti nito ay parang may alam sa mga bagay na hindi alam ni Emong. Napalunok si Emong sa kaba. Sino po kayo? Tanong niya, halatang may takot sa kanyang boses. Ngumiti ang duwende. Ako si Makisig, wika nito, sabay halakhak. At ikaw, Emong, ay isang mabuting bata. Matagal na kitang binabantayan, at alam ko ang pinagdadaanan mo. Napakunot ang noo ni Emong. Papaano niyo po nalaman ang pangalan ko? At bakit niyo po ako binabantayan? Nagpatuloy ang duwende sa pagngiti. May mga bagay sa mundong ito na hindi mo pa nauunawaan, bata. Ngunit naririto ako dahil alam ko na mabuti ang iyong puso. Sa kabila ng inyong paghihirap, hindi ka kailanman naging makasarili. Palagi mong inuuna ang iyong pamilya, at handa kang tumulong kahit sa ibang tao. Isa kang bihirang kabataan, Emong. At dahil dyan, nais kitang bigyan ng isang espesyal na regalo. Biglang kinuha ng duwende ang isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa, at iniabot ito kay Emong. Sa loob ng supot, nandoon ang isang maliit na plauta, payak ngunit tila nagkikislapan sa liwanag ng dapit hapon. Gawa ito sa marmol, at napakaganda ng disenyo, na parang mga ugat ng puno ang nakapalibot dito. Ano po ito? Tanong ni Emong habang hawak-hawak ang plauta. Iyan ay ang flute ng tagumpay, sagot ng duwende. Ito'y isang mahiwagang flute na may kakayahang magdala ng biyaya sa mga taong nangangailangan. Ngunit tandaan mo, Emong, ang kapangyarihan nito ay hindi para sa sarili mong kasiyahan.
Gamitin mo ito upang tulungan ang iyong pamilya at ang mga taong nasa paligid mo na nahihirapan. Nabighani si Emong sa plauta, ngunit napaisip din siya. Paano po ito gagamitin? Tanong niya. Simple lamang, sagot ni Makisig. Ihipan mo lang ito at tutugtog ito ng maganda't kakaibang himig. Ang musika nito ay magdadala ng tagumpay at ginhawa sa sinumang makakarinig nito. Ngunit alalahanin mo, Emong, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kasikatan. Ito'y nasusukat sa kung paano mo ginagamit ang biyayang natanggap para sa ikabubuti ng iba. Napatingin si Emong sa plauta at muling tumingin sa duwende. Maraming salamat po, Makisig. Pangako ko po na gagamitin ko ito para makatulong. Ngumiti si Makisig. Emong, ang iyong kapalaran ay nakasalalay sa mga desisyon mong gagawin. Gamitin mo ang plauta ng may pag-iingat at kabutihan. At sa isang iglap, nawala ang duwende. Naiwan si Emong sa ilalim ng malaking puno ng balete, hawak ang mahiwagang plauta, at may bagong pag-asa sa kanyang puso. Matapos ang hindi inaasahang pagkikita kay Makisig, nagmadali si Emong na umuwi, dala ang natatanging regalo, ang mahiwagang plauta. Habang naglalakad siya pauwi, inisip niya ang mga salita ng duwende, gamitin ang plauta upang magdulot ng tagumpay at ginhawa. Excited ngunit may kaunting pangamba, iniisip niya kung ano nga ba ang maaaring mangyari sa oras na gamitin niya ang plauta. Pagdating ni Emong sa kanilang munting bahay, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong kamote at mais na ulam para sa hapunan. Ang kanyang ama, isang magsasaka, ay kararating lang din mula sa bukid, marahil ay pagod mula sa mahabang araw ng pagtatanim at pag-aararo. Sa kabila ng hirap sa bukid, ang ngiti ng kanyang ama ay laging nagdudulot ng init sa kanilang tahanan. Emong, anak, kamusta ang araw mo? Tanong ng kanyang ama, si Mang Ernesto, habang hinuhubad ang kanyang salakot at lumalapit upang kamustahin siya. Maayos naman po, itay, pero may nangyari ngayong hapon na hindi ko inaasahan, tugon ni Emong habang hinuhugot ang plauta mula sa kanyang bulsa. Nakatagpo ako ng isang duwende sa kagubatan, at binigyan niya ako nito. Itinaas ni Mang Ernesto ang isang kilay, tanda ng pagtataka. Isang duwende, at binigyan ka ng plauta. Anak, sigurado ka bang ayos lang ang pakiramdam mo? Hindi po ako nagbibiro, itay. Sinabi niya na ito'y mahiwaga at makakatulong sa atin, paliwanag ni Emong, habang maingat na ipinapakita ang plauta sa kanyang ama. Nang makita ni Mang Ernesto ang plauta, napakunot ang noo niya, hindi dahil sa hindi siya naniniwala, kundi dahil sa pag-aalala sa posibleng epekto ng mahiwagang bagay na ito sa kanyang pamilya. Sige anak, ipakita mo sa akin kung paano ito gumagana. Dahan-dahan na inilapit ni Emong ang plauta sa kanyang mga labi, at marahan niyang inihipan ito. Sa unang ihip pa lamang, lumabas ang isang himig na kakaiba at nakakabighani, ang tunog ay malinaw at tila pumalibot sa buong silid. Ang himig na iyon ay tila nagdadala ng kapayapaan at pag-asa, hindi lamang sa kanyang ama kundi pati na rin sa kanyang inang si Aling Maria, na lumabas mula sa kusina upang alamin ang pinanggagalingan ng musika. Anak, ang ganda ng tunog na iyan. Parang nabawasan ang pagod ko, sambit ni Mang Ernesto, na ngayon ay nakangiti at tila bumabalik ang sigla. Kinabukasan, naging kakaiba ang takbo ng kanilang araw. Maaga pa lamang ay may dumating na balita mula sa may-ari ng lupa na sinasaka nila, dahil sa magandang ani sa nakaraang mga buwan, nagpa siya itong magbigay ng bonus sa mga magsasaka tulad ng kanyang ama. Bukod pa rito, nang bumalik si Mang Ernesto mula sa bukid, may dala siyang magandang balita, ang kanilang mga pananim ay tila mas sagana at mas malago kaysa dati. Habang nakaupo silang mag-anak para sa hapunan, pinag-usapan nila ang hindi inaasahang pagbabago sa kanilang kapalaran. Emong, mukhang may katotohanan nga ang sinabi ng duwende sa iyo, ani Aling Maria, na halos hindi makapaniwala sa sunod-sunod na magandang kapalaran. Opo inay, ipagpapatuloy ko ang pagtugtog ng plauta, hindi lang para sa atin kundi para na rin sa iba nating kapitbahay na nangangailangan, sagot ni Emong, na ngayon ay may bagong pananaw at layunin sa buhay, ang gamitin ng plauta hindi lamang para sa personal nilang kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng mas nakararami. Lumipas ang mga araw matapos gamitin ni Emong ang mahiwagang plauta para sa kanyang pamilya. Nakita niya kung paano unti-unting bumubuti ang kanilang buhay at ang kanilang sakahan ay masagana. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang ito, alam ni Emong na hindi lamang para sa kanilang pamilya ang kapangyarihan ng plauta.
Naalala niya ang sinabi ng duwende, ang plauta ay para rin sa mga nangangailangan. Isang umaga, habang naglalakad si Emong sa kanilang baryo, napansin niya ang mga kapitbahay nila, ang ilan ay abala na nagbubuhat ng mga gulay, ang iba naman ay nakaupo lamang sa ilalim ng lilim ng mga puno, pagod at tila nawawalan ng pag-asa. Si Aling Rosa, isang tindera sa palengke, ay dumadaing sa kakaunting benta. Si Mang Tasyo, isang matandang karpintero, ay madalas masakit ang katawan kaya't hindi na makapagtrabaho ng husto. At ang mga batang naglalaro sa kalsada, tulad ni Junjun, ay nahihirapan sa kanilang mga aralin dahil walang sapat na gamit o aklat. Habang iniisip ito ni Emong, naramdaman niya ang plauta sa kanyang bulsa. Alam niyang ito na ang oras upang tulungan din ang mga nasa paligid niya. Kinabukasan, sinimulan na niyang patugtugin ang mahiwagang plauta para sa mga kapitbahay. Unang pinuntahan ni Emong si Aling Rosa, na abala sa paglilinis ng kanyang maliit na tindahan. Halos walang bumibili dito dahil sa hirap ng buhay sa baryo. Magandang umaga po Aling Rosa, bati ni Emong. Napansin ko po na madalas kayong walang benta. Baka po makatulong ang musika mula sa plauta ko. Nagulat si Aling Rosa. Emong, salamat ha. Pero paano makakatulong ang musika? Hindi naman ito mapapaunlad ang negosyo ko, malungkot na tugon niya. Ngunit sa kabila ng kanyang alinlangan, kinuha ni Emong ang plauta at dahan-dahan na inihipan ito. Nagsimulang maglaro ang magagandang himig sa hangin. Ang tunog ng plauta ay tila may sariling buhay, parang pumalibot sa tindahan ni Aling Rosa at nagdadala ng kakaibang enerhiya. Habang tumutugtog si Emong, unti-unting naramdaman ni Aling Rosa ang pagbabago, parang gumagaan ang kanyang pakiramdam, at nawawala ang kanyang mga pangamba. Ang mga dumadaan ay napapalingon sa tindahan niya, at sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok ang ilang tao at nagsimulang bumili ng mga gulay at prutas. Salamat Emong, sabi ni Aling Rosa, na ngayon ay hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero parang may dalang swerte ang musika mo. Ngumiti si Emong at tumango. Masaya po akong makatulong Aling Rosa. Sana po'y patuloy kayong magkaroon ng maraming benta. Pagkatapos sa tindahan ni Aling Rosa, pinuntahan naman ni Emong si Mang Tasyo, ang matandang karpintero na nahihirapan ng magtrabaho dahil sa sakit ng katawan. Nakaupo ito sa labas ng kanilang bahay, hawak ang kanyang tuhod na madalas sumakit. Mang Tasyo, baka po makatulong itong plauta sa inyong nararamdaman, alok ni Emong, na alam niyang mahirap na para sa matanda ang kanyang gawain. Napabuntong hininga si Mang Tasyo at tumango, sabay sabi, sige Emong. Kung makakatulong man yan, salamat. Halos di ko na nga magawang mag-ayos ng mga gamit sa trabaho ko dahil sa pananakit ng mga buto. Inihipa ni Emong ang plauta, at gaya ng dati, lumabas ang isang mapayapang himig na tila may kapangyarihang pawiin ang pagod at sakit. Ang himig ay dahan-daang dumaloy sa hangin, pumalibot kay Mang Tasyo, at sa kanyang pag-upo, unti-unti niyang naramdaman ang ginhawa. Emong, parang guminhawa ang pakiramdam ko, sabi ni Mang Tasyo, hindi makapaniwala sa kanyang nararamdaman. Tumayo siya, at laking gulat niya na halos wala na ang kirot sa kanyang tuhod. Salamat Emong. Ngayon, kaya ko nang bumalik sa trabaho at tapusin ang mga ginagawa ko, maluhaluhang sabi ni Mang Tasyo. Nakakatuwa pong marinig yan, Mang Tasyo. Gamitin niyo po ang ginhawang yan para magpatuloy sa inyong ginagawa, masayang tugon ni Emong. Kinahapunan, nadaanan ni Emong si Kaloy, isang batang kapitbahay na kilalang masipag sa pag-aaral ngunit kulang sa mga gamit at aklat. Nakaupo ito sa ilalim ng puno, sinusubukang intindihin ang kanyang mga aralin sa isang lumang libro na halos magkapunit-punit na. Kaloy, mukhang nahihirapan ka sa pag-aaral, sabi ni Emong. Opo Kuya Emong, hirap po akong intindihin yung mga tanong. Wala po kasi akong bagong libro, at itong ginagamit ko, sira-sira na, malungkot na paliwanag ni Kaloy. Huwag kang mag-alala, tutugtog ako para sa'yo, sabi ni Emong habang inilalabas ang plauta. Inihipan niya ito, at mula sa mga butas ng plauta ay lumabas ang mga tunog na tila umaalalay sa pag-unlad ng kaalaman. Ang himig ay dahan-daang pumapaloob kay Kaloy, nagbibigay sa kanya ng bagong sigla at kakayahang maunawaan ang mga aralin. Habang tumutugtog si Emong, napansin ni Kaloy na tila mas madali na para sa kanya ang pagbasa at pagsagot sa mga tanong sa kanyang aklat.
Parang may kakaibang kaliwanagan na tumutulong sa kanya upang maging mas mahusay. Kuya Emong, parang ang dali-dali na ng mga aralin. Hindi ko po alam kung paano nangyari, pero maraming salamat, tuwang-tuwang sabi ni Kaloy habang yakap-yakap ang kanyang libro. Masaya akong natulungan kita, Kaloy. Ituloy mo lang ang pagsisikap mo sa pag-aaral, dahil iyan ang susi sa tagumpay mo. Payo ni Emong, puno ng saya sa kanyang nagawa. Sa mga sumunod na linggo, si Emong ay patuloy na tumugtog ng plauta para sa kanyang mga kapitbahay. Hindi lamang ang kanilang negosyo, kalusugan, at pag-aaral ang bumuti, kundi pati na rin ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Ang dating mga problema na nagpapahirap sa kanilang buhay ay tila nawawala habang nararamdaman nila ang biyayang dala ng himig ng plauta. Sa kabila ng lahat ng kanyang nagawa, nanatiling mapagpakumbaba si Emong. Alam niyang ang tunay na kapangyarihan ng plauta ay hindi lamang nasa musika, kundi sa pagkilos para sa kabutihan ng iba. Habang nakikita niya ang mga pagbabagong dulot ng kanyang himig, napagtanto niya na ang plauta na ito ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang responsibilidad, isang tungkuling magdulot ng kabutihan ng walang inaasahang kapalit. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging buo ang pananaw ni Emong, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa personal na yaman o kaginhawaan, kundi sa kung paano niya ibinabahagi ang kanyang biyaya sa iba. Habang patuloy ang pagtugtog ni Emong para sa mga nangangailangan sa kanilang baryo, kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang plauta na nagdudulot ng tagumpay at kaginhawaan. Hindi nagtagal, ang mga tao mula sa kalapit na mga bayan ay nagsimulang magpunta sa kanilang maliit na nayon, nagbabakasakaling matulungan din ni Emong. Sa una, si Emong ay masaya at bukas palad na tumutugtog para sa lahat ng lumalapit sa kanya. Isang araw, isang negosyante mula sa bayan, si Mang Romy, ang dumating. Mayroon siyang isang maliit na tindahan ng kasangkapan na halos mabankrupt dahil sa mababang kita. Nang mabalitaan niya ang tungkol sa plauta ni Emong, agad siyang pumunta sa bahay ng binatilyo upang humingi ng tulong. Emong, ako si Mang Romy. Narinig ko ang tungkol sa iyong mahiwagang plauta. Matagal nang naghihirap ang negosyo ko, at kailangan ko ng tulong, sabi ng negosyante na may halong pakiusap at desperasyon. Tumingin si Emong kay Mang Romy, at nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng negosyante. Sige po Mang Romy, tutugtog po ako para sa inyo, sabi ni Emong nang may pag-aalangan, ngunit nagnanais na makatulong. Inihipa ni Emong ang plauta, at muling dumaloy ang musika sa hangin, puno ng pag-asa at tagumpay. Habang tumutunog ang himig, naramdaman ni Mang Romy ang biglaang pagbabago sa kanyang pananaw. Nagningning sa kanyang isipan ang ideya kung paano muling paunlarin ang kanyang negosyo. Mabilis siyang nagpaalam kay Emong upang makabalik agad sa tindahan at isagawa ang kanyang mga bagong plano. Pagkalipas ng ilang linggo, muling bumalik si Mang Romy kay Emong, ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang pagkatao. Ang kanyang tindahan ay nagumpisang umunlad, at ang kanyang kita ay higit pa sa inaasahan. Ngunit sa halip na magpasalamat at maging mapagpakumbaba, tila nag-iba si Mang Romy. Emong, sabi ni Mang Romy, nakataas ang kanyang ulo at malakas ang boses, ang tindahan ko ngayon ay ang pinakasikat sa buong bayan. Dahil sa musika ng plauta mo, hindi ko na kailangan pang humingi ng tulong mula sa kahit kanino. Kaya't wala nang makakapigil sa akin na palakihin pa ang aking negosyo. Wala akong pakialam sa mga maliliit na tindahan na nahihirapan dahil sa akin. Nabigla si Emong sa narinig. Pero Mang Romy, ang layunin po ng plauta ay para makatulong at magbigay ng kasiyahan, hindi para gamitin upang pahirapan ang iba. Ngunit ngumiti lang si Mang Romy, isang ngiting may halong yabang. Huwag kang mag-alala Emong, hindi mo naiintindihan ang mundo ng negosyo. Kailangan ko lang gawin kung ano ang makakabuti sa akin. Ang iba, bahala na sila sa buhay nila. Hindi na nakapagsalita si Emong habang si Mang Romy ay tumalikod at umalis, bitbit ang kanyang bagong yaman at kapangyarihan. Pakiramdam ni Emong ay may kakaibang bigat sa kanyang puso. Hindi ito ang inasahan niyang mangyayari sa tulong ng plauta. Ang musika, na nilikha para sa kabutihan, ay nagiging sanhi ng pagiging makasarili ng ilan. Hindi nagtagal, isa pang tao ang lumapit kay Emong upang humingi ng tulong, siya si Baldo, isang estudyanteng nahihirapan sa kanyang pag-aaral. Si Baldo ay kilala sa baryo bilang masikap ngunit hindi ganoon katalino, kaya't lagi siyang nahuhuli sa klase.
Kuya Emong, narinig ko ang tungkol sa plauta mo. Sana matulungan mo rin ako sa pag-aaral ko. Mahina kasi ako sa mga aralin, at gusto ko po talagang makapagtapos, sabi ni Baldo, puno ng pag-asa. Naantig si Emong sa kababaang loob ni Baldo. Oo naman Baldo, gusto kong makatulong sa iyong tagumpay, sagot ni Emong habang inilalabas ang plauta. Inihipa ni Emong ang plauta at agad-agad, ang mga himig ay dumaloy na parang alon, nagbibigay ng talino at kaalaman kay Baldo. Ang epekto ng musika ay mabilis, at kinabukasan, si Baldo ay naging pinakamatalino sa kanilang klase. Nagumpisa siyang makakuha ng pinakamataas na grado sa mga pagsusulit at palaging kinikilala ng kanilang guro. Subalit, habang tumatagal, napansin ni Emong na nagiging iba na ang ugali ni Baldo. Dati siyang tahimik at mapagpakumbaba, ngunit ngayon, siya'y nagiging mayabang. Sa tuwing nag-aaral kasama ang kanyang mga kaklase, palagi na niyang ipinagmamalaki ang kanyang katalinuhan. Hindi na siya nakikinig sa iba at madalas ay nambubuli pa ng mga kaklase na nahuhuli sa mga aralin. Hoy, bakit hindi nyo kaya ito? Ang dali-dali lang naman ng mga tanong na to, madalas niyang sabi sa mga kaklase, sabay tawa. Narinig ito ni Emong mula sa mga ibang bata at nalungkot. Hindi niya inakalang ang simpleng kagustuhan niyang makatulong kay Baldo, ay darating sa ganitong uri ng pagbabago. Alam niyang kailangan niyang kausapin si Baldo. Isang araw, hinanap ni Emong si Baldo sa kanilang eskwela. Nakita niya itong nakatayo sa harapan ng grupo ng mga kaklase, nagmamalaki tungkol sa kanyang mga matataas na marka. Baldo, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Emong, na may halong kabigatan sa puso. Kuya Emong, bakit? Nagustuhan mo ba ang ginawa ko? Sobrang talino ko na, di ba? Sagot ni Baldo ng may halong yabang. Baldo, hindi ito ang dahilan kung bakit kita tinugtugan ng plauta. Gusto kong tulungan ka, pero napansin kong nagiging iba ka na. Ginagamit mo ang katalinuhan mo para manglait ng iba. Hindi iyon ang layunin ng biyayang natanggap mo, mahinahong paliwanag ni Emong. Napahinto si Baldo, ngunit ang kanyang ngiti ay mabilis na bumalik. Kuya Emong, wala namang masama sa pagiging magaling, di ba? Hindi ko naman kasalanan kung hindi nila kayang makipagsabayan sa akin. Nabigla si Emong sa sagot ni Baldo. Hindi na siya sumagot at naglakad na lamang palayo. Alam niyang hindi naganap na nakikinig si Baldo, at tila lalong lumilihis ito sa kabutihan na layunin ng plauta. Pag-uwi ni Emong, hindi niya mapigilan ang mag-isip ng malalim. Naupo siya sa tabi ng batis, pinagmamasdan ng agos ng tubig, na tila ba hinahanap ang sagot sa kanyang mga katanungan. Habang nakaupo roon, nilapitan siya ni Aling Maria, ang kanyang ina. Nakita niya ang kalungkutan sa mukha ng anak, at naisip niyang kailangan niya itong kausapin. Anak, mukhang mabigat ang dinadala mo. Ano ba ang bumabagabag sa iyo? Tanong ni Aling Maria habang naupo sa tabi niya. Inay, naisip ko po na baka mali ang ginawa ko sa pagtugtog ng plauta. Imbes na magdala ng kabutihan, parang lalo lang itong nagdulot ng kasamaan, malungkot na sagot ni Emong. Emong, ang intensyon mo ay mabuti. Ngunit tandaan mo, hindi mo kontrolado ang puso ng bawat isa. May kanya-kanya silang pagpapasya, paalala ni Aling Maria. Napaisip si Emong sa sinabi ng kanyang ina. Totoo nga, hindi niya kontrolado ang reaksyon ng bawat isa, ngunit nadarama niya ang bigat ng responsibilidad na dala ng plauta. Siguro nga po inay, pero paano ko po itatama ang mali? Tanong niya, ang mata ay puno ng paghahanap ng kasagutan. Anak, sa bawat pagkakamali, may pagkakataon tayong matuto at magbago. Baka kailangan mong higit pang unawain ang kapangyarihan ng plauta at paano ito dapat gamitin, suhestyon ni Aling Maria, habang hinahaplos ang likod ng anak. Tumango si Emong, ngunit alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin upang maituwid ang mga pagkakamaling naganap. Sa pagtatapos ng araw na iyon, nangako si Emong sa sarili na hahanapin niya ang karunungan upang gamitin ang plauta sa pinakamabuting paraan, hindi lamang para sa kanyang kapakanan kundi para sa kabutihan ng lahat. Sa pagnanais na mahanap ang solusyon sa mga problemang dulot ng mahiwagang plauta, muling tinahak ni Emong ang landas patungo sa kagubatan kung saan niya unang nakilala si Makisig, ang duwende. Ang kapaligiran ay tila ba mas tahimik kaysa dati, na nagbibigay ng mas malalim na pag-iisip kay Emong habang naglalakad siya sa mga siksik na dahon at makakapal na puno. Ang bawat hakbang ay tila mabigat, dala ang bigat ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan.
Sa ilalim ng lumang puno ng balete, kung saan unang nagpakita sa kanya si Makisig, tumigil si Emong at tumingala, umaasang makita muli ang duwende. Makisig, kailangan ko po ng tulong ninyo, sigaw ni Emong sa paligid, ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi nagtagal, ang mahinang tawa ni Makisig ay narinig mula sa mga dahon, at dahan-dahan na lumitaw ang duwende, ang mukha ay seryoso ngunit may bakas ng kabaitan. Emong, bumalik ka. Ano ang nagdala sa iyo rito muli? Tanong ni Makisig, habang umuupo sa isang sanga malapit sa kanya. Makisig, ang plauta po, hindi ko po inakalang magdudulot ito ng masamang pagbabago sa iba. Ang iba po sa mga tinulungan ko ay naging makasarili at mapang-abuso sa kapangyarihang ibinigay ng plauta. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin, paglalahad ni Emong, ang mata ay puno ng pag-aalala at panghihinayang. Tumango si Makisig, tila inaasahan ang ganitong sitwasyon. Emong, ang plauta ay isang makapangyarihan na kasangkapan, ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa puso ng tumatanggap ng biyaya. Hindi mo kontrolado ang kanilang mga puso, at hindi mo maaaring panghawakan ang kanilang mga desisyon. Pero, paano po kung patuloy silang gumawa ng masama? Kasalanan ko po ba iyon? Dapat ko po bang itigil ang pagtulong sa kanila? Tanong ni Emong, ang boses ay nanginginig. Emong, hindi mo kasalanan ang kanilang mga desisyon. Ang maaari mong gawin ay gabayan sila, ipaalala ang tunay na layunin ng biyayang ito. Subalit, kung sila'y magpapatuloy sa maling landas, kailangan mong matutong bitawan ang pag-aalala para sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ang mahalaga ay ang iyong hangarin at ang iyong sariling puso, payo ni Makisig, puno ng pag-unawa. Napabuntong hininga si Emong, ang kanyang isip ay napuno ng mga salita ni Makisig. Kung ganun, ano po ang maaari kong gawin? Paano ko po matutulungan ang mga taong nagbago na dahil sa plauta? Emong, baka kailanganin mong tingnan ang iyong sariling paglalakbay, at matutunan kung paano gamitin ang plauta sa mas matalino at mas maingat na paraan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtugtog ng musika, kundi sa pag-unawa sa mga tao at sa kanilang mga pangangailangan. Marahil, sa pamamagitan ng iyong halimbawa ng kabutihan at pagpapakumbaba, maipapakita mo sa kanila ang tamang daan, sagot ni Makisig, ang mga mata ay seryoso ngunit mapagmahal. Ngumiti si Emong, ngayon ay may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Salamat po, Makisig. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hindi ko po susukuan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Magaling Emong. Tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggamit nito sa paraang nagdudulot ng kabutihan, hindi lamang sa iyo kundi sa lahat, paalala ni Makisig bago siya muling naglaho sa kagubatan, iniwan si Emong na may bagong pag-asa at determinasyon. Habang naglalakad pa uwi, pinagnilayan ni Emong ang mga salitang binitawan ni Makisig. Naisip niya na ang bawat tao ay may sariling desisyon, at ang kanyang papel ay maging gabay at ilaw sa kanilang landas. Sa puso niya, nadama niya ang bigat ngunit kasabay nito ang isang malinaw na layunin, ang gamitin ang plauta sa paraang magdudulot ng pinakamalawak na kabutihan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Emong sa nayon na may mabigat na alalahanin, ang responsibilidad na harapin ang bawat isa sa mga taong naging arogante, dahil sa biyaya ng plauta. Napagtanto niya na hindi lamang ito pagtulong, kundi isang misyon na itama ang mga pagkakamaling nagawa, kahit pa mahirap ito. Unang hinanap ni Emong si Mang Romy. Nang makita niya ito sa tindahan, lumapit siya nang may kabang naglalaro sa kanyang dibdib. Mang Romy, maaari ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Emong, ang boses niya ay mahina. Emong, ano na naman ito? Dala mo ba ulit ang iyong mahiwagang plauta? Siguro'y gusto mo na namang makita kung paano ako yumaman, tugon ni Mang Romy. Ang ngiti sa kanyang mukha ay may halong pagmamataas. Mang Romy, hindi po tungkol sa plauta ang pag-uusap na ito. Nais ko pong pag-usapan ang tungkol sa epekto ng plauta sa inyo at sa iba, mahinahon na sabi ni Emong. Natawa si Mang Romy, isang tawang walang kasiyahan. Ha, Emong, ano bang problema mo? Hindi ba't mas maganda ang buhay ko ngayon? Bakit ka pa bumalik para mang-istorbo lang? Ang totoo po Mang Romy, may mga bagay na hindi tama sa pagbabagong nangyari. Hindi po masama ang umunlad, pero kung ito'y magre-resulta sa pagdurusa ng iba, hindi po ito ang tagumpay na nais ng plauta.
Nais ko pong ipaalala sa inyo ang tunay na halaga ng biyayang natanggap ninyo, malumanay na paliwanag ni Emong. Nanatiling matigas ang mukha ni Mang Romy. At ano, ibabalik mo ang lahat sa dati. Hindi Emong, hindi mangyayari yun. Ang tagumpay ko, kahit pa sa tulong ng iyong plauta, ay bunga ng aking pagpupursige. Huwag mong subukang kunin ito sa akin. Kung hindi nyo po babaguhin ang inyong puso Mang Romy, maaaring hindi na kayo muling makatanggap ng anumang biyaya mula sa plauta. At mas higit pa riyan, baka magpatuloy ang pagtigas ng inyong puso, mahigpit na sabi ni Emong, ang tono ay puno ng panghihinayang. Umalis si Emong nang walang narinig na pagbabago mula kay Mang Romy. Nadama niya ang bigat na mas lalo pang lumala, ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Sunod na hinarap ni Emong si Baldo, ang estudyanteng naging mayabang dahil sa biyaya ng plauta. Nakita niya si Baldo sa paaralan, na nagyayabang na naman sa kanyang mga kaklase. Baldo, pwede ba tayong mag-usap, ani Emong, umaasang mas madali itong kausapin kaysa kay Mang Romy. Oo naman Kuya Emong. Anong atin, masayang sagot ni Baldo, hindi napapansin ang seryosong tono ni Emong. Baldo, napansin ko at nang marami na nagbago ka simula nang tumugtog ako ng plauta para sa iyo. Hindi ito ang pagbabagong inaasahan ko. Ang biyaya ay dapat na magdala ng kabutihan, hindi ng kahambugan, diretso at malumanay na sabi ni Emong. Nagulat si Baldo, at saglit na napaisip. Pero Kuya Emong, hindi ba maganda na maging pinakamatalino? Hindi ba't dapat kong ipagmalaki yon? Maganda ang maging matalino Baldo, pero kung ito'y magdudulot ng sakit sa iba, kung ito'y magiging dahilan ng iyong pagiging mayabang, hindi na ito maganda. Ang tunay na karunungan ay nasa pagiging mapagpakumbaba at sa pagtulong sa kapwa, paliwanag ni Emong. Napatango si Baldo, tila unti-unting nauunawaan ang sinasabi ni Emong. Nais ko pong magbago Kuya Emong. Ayokong maging sanhi ng sakit ng iba. Nakahinga ng maluwag si Emong. Salamat Baldo. Alam ko na marami ka pang matututunan, at umaasa akong gagamitin mo ang iyong talino para sa kabutihan. Habang naglalakad pa uwi, pinagnilayan ni Emong ang mga pangyayari. Nalulungkot siya sa katigasan ng puso ni Mang Romy, ngunit nagagalak sa pagbabagong nais ipakita ni Baldo. Alam niyang hindi madali ang kanyang misyon, ngunit kailangan niyang harapin ang bawat hamon, upang maibalik ang tunay na layunin ng mahiwagang plauta, ang magdala ng tunay na tagumpay at kasiyahan, na nakabatay sa pagmamahal at kabutihan. Matapos matuklasan ang mga negatibong epekto ng plauta sa ilan sa mga natulungan, natutunan ni Emong ang kahalagahan ng kanyang responsibilidad. Nabalitaan niya mula sa mga tao sa bayan ang mga pagbabagong naganap kay Mang Romy, ang negosyanteng dati-rati kaibigan ng lahat, ngunit ngayon ay kinatatakutan at kinamumunghian dahil sa kanyang kasakiman. Habang naglalakad sa pamilihan, na dati puno ng iba't ibang maliliit na tindahan, ngunit ngayon ay unti-unting napapalitan ng mga sangay ng negosyo ni Mang Romy, naririnig ni Emong ang mga bulong at reklamo ng mga tao. Simula nang lumaki ang negosyo ni Mang Romy, unti-unti nang nawalan ng kita ang maliit kong tindahan. Napilitan akong magsara, malungkot na kwento ng isang matandang babae na dating may tindahan ng tela sa sulok ng kalye. Ang anak ko'y nawalan ng trabaho sa dating bakery dahil binili ito ni Mang Romy at ginawang warehouse. Walang awa ang mga tao roon, walang pakialam sa amin, sabi naman ng isang ama, habang mahigpit ang hawak sa lumang salakot, tanda ng kanyang pag-aalala. Nakikinig si Emong, ang bawat kwento ay tumatagos sa kanyang puso. Ang dati niyang hangarin na magdala ng biyaya sa kanyang mga kababayan, ay tila nagdulot ng kabaligtaran na epekto sa ilan, lalo na kay Mang Romy. Dala ang mabibigat na kwento, muling nagtungo si Emong sa ilalim ng lumang punong balete, kung saan niya unang nakita ang duwende na nagbigay sa kanya ng plauta. Umupo siya roon, pilit inuunawa ang mga nangyari. Hindi ko ninais na magdulot ng ganitong klaseng pagbabago, bulong ni Emong sa hangin, ang kanyang mga matay lumuluha sa hinanakit at panghihinayang. Habang nag-iisa at nagmumuni-muni, isang mahinang boses ang kanyang narinig mula sa likuran ng puno. Emong, ang landas ng tulong ay hindi laging diretso at walang balakid, sabi ng pamilyar na boses ni Makisig, ang duwende. Lumingon si Emong, ang kanyang mukha'y maraming tanong. Makisig, bakit nangyari ito? Bakit yung tulong na nais kong ibigay ay nauwi sa kasakiman ng iba? Emong, ang puso ng tao ay mahirap basahin. Ang biyaya,
kahit na may mabuting hangarin, ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga kahihinatnan, kung ito'y napunta sa mga kamay ng mga taong hindi handa sa responsibilidad na ito, paliwanag ni Makisig. Tumayo si Emong, hinugot ang kanyang lakas mula sa mga salita ni Makisig. Ano ang dapat kong gawin? Paano ko maitatama ang mga pagkakamaling ito? Emong, kailangan mong harapin ang katotohanan, at gumawa ng desisyon batay sa kung ano ang makakabuti sa lahat. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang kinakailangan upang maitama ang mga mali, sabi ni Makisig, bago muling naglaho sa kagubatan. Naiwan si Emong na mag-isa, ngunit ngayon ay may bagong determinasyon. Alam niya ang kanyang susunod na hakbang, ang harapin si Mang Romy at subukang ibalik ang dating kaibigan, o kung kinakailangan, ay tuluyang bawiin ang biyayang ibinigay ng Plauta upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Habang naglalakad palayo sa puno, bitbit ni Emong hindi lamang ang bigat ng responsibilidad kundi ang liwanag ng pag-asa. Ang pag-asa na sa huli, ang kanyang mga pagkilos ay magdadala ng tunay na pagbabago hindi lamang para sa iilang tao, kundi para sa buong bayan. Sa gitna ng umiigting na sitwasyon sa bayan, kung saan ang impluwensya ni Mang Romy ay lalong nagiging mapanupil, nagtungo si Emong sa kanyang opisina upang makipag-usap, at umaasang maibalik sa tamang landas ang negosyante. Nabalot ng tensyon ang bawat hakbang ni Emong papalapit sa gusaling simbolo ng kapangyarihan ni Mang Romy. Pagpasok ni Emong sa opisina, sinalubong siya ni Mang Romy na mukhang abala, ngunit may bakas ng pagkabahala sa kanyang mukha. Emong, kumusta? Anong kailangan mo na naman ngayon? Tanong ni Mang Romy, tila nag-aalinlangan sa biglaang pagbisita. Mang Romy, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa epekto ng Plauta sa iyong mga desisyon, at kung paano ito nakakaapekto sa ibang tao sa ating bayan, mahinahon ngunit matatag na sinimulan ni Emong. Hindi inaasahan, agad na nagbago ang ekspresyon ni Mang Romy, mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagiging agresibo. Ang Plauta ba? Akala ko ba'y para sa ikabubuti ng lahat ang biyayang ito? Bakit? May problema ba? May malaking problema, Mang Romy. Marami nang nagsarang mga tindahan at maraming tao ang nawalan ng trabaho, dahil sa pagpapalawak mo ng negosyo na walang pakundangan. Kailangan mong makita ang mas malawak na epekto ng iyong mga aksyon, paliwanag ni Emong, habang hawak niya ang Plauta sa kanyang bulsa, na tila ba pinoprotektahan ito. Biglang sumugod si Mang Romy palapit kay Emong, pilit na inaabot ang Plauta. Ibigay mo sa akin ang Plauta, Emong. Ako ang makakagamit nito sa mas malaking paraan. Maaari ko pang palawakin ang ating bayan, lumikha ng mas maraming oportunidad. Nagulat si Emong sa biglaang pagsugod ni Mang Romy, ngunit nagawa niyang umiwas. Mang Romy, hindi ito ang tamang paraan. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, hindi sinasadyang nabitiwan ni Emong ang Plauta. Ang Plauta na yari sa marmol ay bumagsak sa sahig, at sa isang iglap, nabasag ito sa maraming piraso, na wala ang mahiwagang ningning na minsan nitong taglay. Pareho silang natigilan, nakatingin sa mga wasak na piraso ng Plauta. Nabalot ng katahimikan ng buong opisina, at ang tanging maririnig ay ang kanilang mabibigat na paghinga. Ano ang ginawa mo, Emong? Nanginginig na tanong ni Mang Romy. Mang Romy, hindi ko ito sinasadya. Pero marahil, ito ang kailangang mangyari. Kung ang Plauta ay magpapatuloy lang na magdulot ng sakit at kasakiman, mas mabuti pang wala ito, malungkot ngunit matatag na tugon ni Emong. Tahimik na umalis si Emong sa opisina ni Mang Romy, bitbit ang aral na natutunan niya mula sa nangyari. Ang pagkawala ng Plauta ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi isang simula para sa isang bagong pag-unawa. Ang tunay na kapangyarihan at kayamanan ay hindi matatagpuan sa anumang mahiwagang instrumento, kundi sa puso at gawa ng bawat tao. Matapos mawala ang Plauta, labis ang lungkot na nadama ni Emong. Sa loob ng ilang linggo, inisip niya na nawalan na siya ng kapangyarihang makatulong sa kanyang pamilya at mga kababayan. Ngunit sa paglipas ng ilang linggo, napansin niya ang isang bagay na labis na ikinagulat niya. Ito ay ang patuloy pa ring nagtatagumpay ang kanyang pamilya at ang mga taong nanatiling mapagpakumbaba, sa kabila ng pagkawasak ng mahiwagang Plauta. Ang kanilang mga ani ay masagana, at ang mga negosyo ng mga kapitbahay na hindi nagpakasasa sa yaman ay nanatiling matatag. Sa isang maaraw na umaga, naglakad si Emong sa palengke kung saan abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Doon niya nakita si Aling Mercy,
isang tindera ng prutas, na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga suki. Aling Mercy, kamusta po ang benta ngayon? Tanong ni Emong, habang tinitingnan ng mga sariwang prutas sa kanyang pwesto. Emong, mabuti naman. Salamat sa mahiwagang plauta, tuloy-tuloy ang swerte ko. Tingnan mo, halos maubos na ang aking paninda, masayang sagot ni Aling Mercy, na may ngiti sa kanyang labi. Maganda po yan Aling Mercy. Nakakatuwa po na maganda ang takbo ng inyong benta, sagot ni Emong. Habang nagpapatuloy si Emong sa paglalakad, nagnilay-nilay siya sa mga naririnig mula sa mga tao. Nakakagulat na sa kabila ng pagkawasak ng plauta, ang mga taong nanatiling matapat at mapagpakumbaba ay patuloy pa ring nagtatagumpay. Nakasalubong ni Emong si Mang Tonyo, isang magsasaka, habang ito ay nag-aayos ng kanyang mga pananim sa gilid ng kalsada. Mang Tonyo, kamusta po ang ani ngayon? Tanong ni Emong. Maganda Emong, maganda. Patuloy ang biyaya sa atin. Salamat sa plauta, kahit papaano ay nakakaraos kami, sagot ni Mang Tonyo, na may ngiti sa kanyang labi. Talaga po, masaya po akong marinig yan, sabi ni Emong. Habang siya'y naglalakad sa kanilang maliit na baryo, narinig ni Emong ang mga usapan ng mga tao tungkol sa kamakailang balita. Narinig mo na ba? Nasunog ang malaking warehouse at grocery store ni Mang Romy, sabi ng isang tindera sa palengke habang kausap ang isa pang nagtitinda. Hindi ako makapaniwala, ang tindahan niya ang pinakamalaki sa buong bayan. Pero sabi nila, bigla na lang itong sumiklab sa kalagitnaan ng gabi, sagot ng isa pa. Napatigil si Emong. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Alam niyang malaki ang naging pagbabago kay Mang Romy mula nang matanggap nito ang biyaya ng plauta, ngunit hindi niya inasahan ang ganitong klaseng pagbagsak. Nagdesisyon siyang puntahan ang lugar upang makita ang sitwasyon, at tiyakin ang kalagayan ni Mang Romy. Pagdating ni Emong sa nasunog na warehouse, nakita niya ang mga guho at abo ng dating napakalaking gusali. Nandoon si Mang Romy, nakatayo sa gitna ng mga nasunog na paninda, tila wala sa sarili habang tinitingnan ang pagkawasak ng kanyang pinaghirapang negosyo. Mang Romy, mahinang tawag ni Emong, lumapit siya kay Mang Romy nang may pag-aalala. Lumingon si Mang Romy kay Emong, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Emong, wala na. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng itinayo ko, nasira sa isang iglap. Napansin ni Emong ang pighati sa mukha ni Mang Romy. Hindi ito ang dati niyang kilalang masigasig na negosyante. May isang bahagi ng puso ni Emong na nahabag, sa kabila ng mga naging pagkakamali ni Mang Romy. Mang Romy, alam kong mahirap ito para sa iyo, pero minsan, kailangan nating harapin ang mga resulta ng ating mga ginawa. Maaaring ito ang paraan upang ituro sa atin ang mga bagay na mas mahalaga kaysa materyal na tagumpay, sabi ni Emong, ang boses niya ay puno ng pakikiramay. Pero bakit Emong? Ginawa ko ang lahat para magtagumpay. Ang buong buhay ko, inalay ko para lumago ang aking negosyo. Bakit nangyari ito? Tanong ni Mang Romy, puno ng kawalan ng pag-asa. Mang Romy, ang tagumpay na nakukuha natin mula sa labas ay pansamantala lamang. Ang tunay na tagumpay ay nasa loob natin, nasa ating puso. Hindi ito nasusukat sa dami ng ari-arian o pera, kundi sa kung paano natin ginagamit ang mga biyayang natatanggap natin para sa kabutihan ng iba, paliwanag ni Emong habang nakatingin sa mga nasunog na labi ng gusali. Tahimik na sumandal si Mang Romy sa isang pader, tila nabibigatan sa kanyang mga iniisip. Siguro nga Emong, napakarami kong iniisip na kayamanan at kapangyarihan, nakalimutan ko na ang mga taong tunay na mahalaga, ang mga kapwa ko at ang aking pamilya. Habang nakaupo sa isang sulok, nag-iisip si Emong sa mga pagbabagong ito, biglang lumitaw si Makisig, ang duwendeng nagbigay sa kanya ng plauta, mula sa likod ng isang puno. Si Makisig ay may ngiti sa kanyang mukha, tila ba nagmamasid sa mga nangyayari mula sa simula. Emong, bati ni Makisig, kumusta ka na? Nakikita kong marami ka nang napagnilayan. Nagulat si Emong, ngunit kaagad niyang naramdaman ang kapanatagan sa presensya ng duwende. Makisig, matagal na kitang hindi nakikita. Nais kong itanong sa'yo kung bakit patuloy na nagtatagumpay ang mga taong may mabuting puso kahit nawala na ang plauta, habang ang mga naging sekim ay bumagsak. Ngumiti si Makisig at nagsalita. Emong, tulad ng sinabi ko noon, ang tunay na mahika ay hindi nasa plauta kundi nasa puso ng mga tao. Ang mga nanatiling mapagpakumbaba, tapat,
at mabait ay magpapatuloy na magtatagumpay, kahit na wala na ang plauta. Ang kanilang mabuting puso ang nagdadala ng biyaya sa kanila, hindi na ang mahiwagang instrumento. Paano naman po ang mga naging gahaman at sakim? Tanong ni Emong, puno ng kuryosidad. Iyon ang likas na kalagayan ng mundo, Emong, sagot ni Makisig. Ang mga taong tinanggap ang biyaya ng may kasakiman, tulad ni Mang Romy, ay bumalik sa kanilang dating estado dahil sa kanilang masamang ugali. Ang plauta ay nagsilbing salamin sa kanilang pagkatao. Nang hindi nila ginamit ang biyaya sa mabuting paraan, ito'y nagbunga ng kapahamakan sa kanilang buhay. Napaisip si Emong sa sinabi ni Makisig. Ibig sabihin, ang tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa material na yaman o sa tulong ng isang mahiwagang bagay, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Tama ka, Emong, sagot ni Makisig. Ang plauta ay isang pagsubok lamang upang ilantad ang tunay na pagkatao ng bawat isa. Ang mga mabubuting tao, kahit walang plauta, ay laging magkakaroon ng biyaya. Samantalang ang mga masama at sakim, kahit pansamantalang yumaman ay babagsak din sa kalaunan. Sa mga salita ng duwende, lubos na naunawaan ni Emong ang tunay na aral ng kanyang karanasan. Hindi lang ang plauta ang nagdala ng tagumpay sa kanyang pamilya at mga kababayan, ito'y bunga din ng kanilang kabutihan, sipag, at malasakit sa isa't isa. Makisig, maraming salamat sa lahat ng iyong mga aral, sabi ni Emong habang nakangiti, puno ng pag-asa at kapanatagan. Nasa iyo na ang lahat ng kakailanganin mo, Emong. Gamitin mo ang mga natutunan mo upang patuloy na magbigay ng gabay sa mga tao, sagot ni Makisig bago siya muling naglaho sa lilim ng mga puno. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na nakita ni Emong ang pag-unlad ng kanyang pamilya at ng mga taong nanatiling tapat at mapagpakumbaba. Samantala, ang mga tulad ni Mang Romy, na binalot ng kasakiman, ay patuloy na nakakaranas ng mga hamon sa buhay, na nagtuturo sa kanila ng mahahalagang aral tungkol sa pagpapakumbaba at tunay na halaga ng tagumpay. Natutunan ni Emong na ang pinakamalaking biyaya ay hindi nagmumula sa isang mahiwagang plauta, kundi sa puso ng mga taong handang maglingkod, magmahal, at magpasalamat. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na yaman, kundi sa kung paano tayo nakakatulong sa iba at nagiging inspirasyon sa kanilang buhay.